Alright guys, welcome sa aking channel. At sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dito sa bago kong channel para ma-update kayo sa mga ibang video ko tungkol sa woodworking o woodworkers o woodworks. Sa video ito ay ipapakita ko kung paano ko nire-varnish itong lumang table na Nara. At ito guys, yung una kong ginawa. Lineha ko siya ng number 36 na sanding disc. So, magaspang yung una kong ginamit dito guys para matanggal yung varnish niya. Pero kahit luma yung varnish guys, pag may varnish ay mahirap lihain at nadikit sa leha. At dito guys ay pinonson ko yung mga ulo ng pako kasi yung naggawa pala dito ay hindi niya pinonson. So kailangan natin ilubog yung ulo ng pako para hindi natin maleha kasi pag naleha ay nakakapurol ito ng leha. So pagkatapos kong lihain ng number 36 ay lineha ko muli ng number 80. Tapos pagkatapos ng 80 ay nileha ko naman siya ng number 100 para makinis na siya talaga. At lineha ko na din yung mga ilalim niya. So dito sa ilalim niya medyo mahirap lihain kasi masikip, may masikip sa mga gilid. Tapos dito ay nagsalamin na talaga ako kasi napunta na sa mata ko yung mga alikabok. At ganito guys ang mangyayari sa leha pag nagleha tayo ng may varnish. At pagkatapos kong lihain ay lininis ko yung mga bitak at mga kinain ng anay. At minasilihan ko na siya ng epoxy. So habang nagmamasilya ako ay nakita ko na may mga iba na konti lang yung pako, tinipid sa pako kaya dinagdagan ko ng pako bago ko tuloy na magmasilya. So pati dito sa paa ay mga bitak. At dito naman sa overhang niya ay may kinain ng anay kaya minasilyahan ko din pero tinapalang ko muna siya ng kahoy para hindi malaglag yung masilya o yung epoxy. At yun guys, so tapos na yung pagmamasilya ko. So ganito talaga pag repair na madaming masilya. So sa pagmamasilya pa lang ay magastos na sa epoxy. Pagkatapos kong patuyuin yung epoxy ay lineha ko muli yung mga naimasilya o yung mga epoxy. At dito guys ay grinder ko na ng malaking grinder para medyo mapabilis ang trabaho natin. So pagkatapos kong magleha ay nagmasilya muli ako dahil may mga lumabas na bitak dahil naleha nga yung epoxy. So ganun talaga, hindi maiwasan yung ganun. At dito ay binibrate sander ko na para lalong kuminis bago ko barnisan. At ito na din yung ginamit ko na pangleha sa gilid na may rotor. At sa mga kantuhan na hindi inabot ng grinder.
At dito guys ay binaliktad ko na siya para maisprehan ng varnish yung paa at yung ilalim niya. So kailangan natin isprehan yung ilalim para hindi siya madaling kapitan ng dumi. At yung ginamit ko pala dito na varnish guys ay clear, yung natural. Kaya magiging natural yung kulay nitong first coating. So pagkatapos matuyo guys yung first coating ay lineha ko na ito ng number 800 para matanggal yung magaras bago ko siya isprehan ng second coating. At ito guys yung gagamitin ko na pang second coating sa top nya na may konting kulay para mahabol yung mga kulay ng masilya kasi madami nga itong masilya. Pero yung ginamit ko na sa ibang parts ay natural color na yon, wala nang kulay. So dito lang sa top. So ito na guys yung final finish nitong lumang table. So sana'y magustuhan ng nagpa-repair. At ito lang guys ang video natin ngayon. So kung nagustuhan mo yung video ko na ito ay mag-like at mag-comment ka din kung anong masasabi mo sa video na to. At huwag din kalimutang mag-subscribe at i-press mo na din yung bell icon. So thank you guys for watching at see you on my next video.